Magandang hapon po aking mga kababayan ng Batangas City at ng Batangas Province. Maraming salamat po. Magsiupo po tayo dahil baka mapagod na kayo sa kakasayaw kay Andrew E. Magandang hapon po. Talaga naman. Lagi naman po pag ako'y nagagawi sa Batangas Province, Batangas City, lagi naman napakainit ang ibinibigay ninyong salubong, hindi lamang sa akin, kundi sa ating mga kandidato ng alyansa para sa Senado sa darating na halalan. Maraming salamat po. At kayo po ay nakadalo dito sa aming rally. Napakadami po ang hindi na po nakapasok. Nasa labas, nanonood na ng malalaking television. At kaya pati sa kanila ay nagpapasalamat na sila ay nakahanap ng panahon upang makilahok sa ating munting rally kung saan natin ihaharap ang ating mga butihing, magigiting na kandidato para sa Senado na nasa ilalim ng Samahang Alyansa. Alam niyo po, kamakailan lang ay pinagdiriwang po natin yung araw ng paggawa o Labor Day. Sa paghahanda sa selebrasyon ng Labor Day po, tinignan po namin basta pagdating ng 12, huwag nyo isusulat yung BBM, ha? Hindi ako kandidato. Ito yung mga kandidato, huwag yung kakalimutan. Kaya po tayo nandito. Ngunit, maaasahan mo, pag naluklok itong mga kandidato natin sa Senado, hindi nyo na po kailangan isigaw ang BBM dahil lagi akong nasa likod nila, lagi kami ang nagsasama, lagi kami ang nagtutulungan, at lagi naming iniisip ang kapakanan ng ating mga minamahal na kababayan. Yun po ang maaasahan ninyo. Kagaya po ng aking nabanggit, pinagdiriwang po natin ang Labor Day. At bilang paghanda sa araw na yun, dahil napakahalaga po ng ating mga manggagawa. Para sa akin po, ang pinakamalaking puhunan ng Pilipinas ay ang ating mga manggagawa. Kaya naman nakita naman ninyo, sumikat tayo ng husto, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Dahil sa galing, dahil sa sipag, dahil sa husay ng ating mga overseas workers, dito naman sa Pilipinas. Kaya naman po, ay may pagmamalaki po namin. Nung tinitignan po namin ang mga statistiko, natuwa naman po kami na ngayon po, dito sa Pilipinas, tayo po ay nasa pinakamababang unemployment rate sa 20 taon na nakalipas. Kaya naman po, dahan-dahan makikita natin, pinaghahanda po natin ang ating ekonomiya upang lumago, upang lumakas, at lahat po ng maaring gawin upang dalhin po natin ang mga malalaking planta, ang malalaking investor dito sa Pilipinas. Kaya naman po, masasabi ko naman, meron naman tayong masasabi na matagumpay naman po ang ating mga sinusubukan dahil trilyon na po na piso ang pumapasok na investment dito sa Pilipinas. Kaya alam niyo po, may kinalaman po itong
isang anak ng Batangas dito dahil alam niyo naman, Secretary of Finance natin po, si Secretary Ralph Recto. Ngunit hindi lang po para sa mga manggagawa. Marami na rin po tayong nasimulan. Inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya't kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang nadatnan po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya ginagawan po namin ang paraan. Mula po sa nakaraang 2 taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa, magsisimula tayo ng 50 pa. Noong isang linggo, binuksan ko, inaugurate ko, ang una. Hindi nga ako, nagulat nga ako, sabi ko dito sa Pilipinas, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi po sa abroad, sa international market. Ang infrastruktura po, napakarami nating nasimula na proyekto, na programa. Ay siguro lahat po ay mga para maging mas mabilis ang pagpunta ng ating mga kababayan, ang pagtransporta ng ating mga bilihin mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado po. Ginagawa po natin lahat yan. At para sa lalo na sa mga trabahador, lalo na sa Maynila, alam naman ninyo, napakalaki ng problema ng traffic. Kaya ginagawan po natin ang paraan. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Panay ang patayo po natin ng mga dam. Panay po ang patayo natin ng mga flood control project dahil nagbabago po ang panahon. At marami pa tayong kailangan gawin. Dahil ngayon, napakabigat. Pagdating ng bagyo, napakabigat. Noong Disyembre, inabutan tayo ng 6 na bagyo sa loob ng 1 buwan. At palagay ko, hindi pa nangyari yun. Kaya kailangan, alam naman natin na mangyayari yan, kailangan po natin mag-adjust. Kailangan natin pagandahin ang ating flood control. Hindi lamang yan, itong flood control, kasama na rin po yan, yung pag-iipon ng tubig para mainom ng mga household at para sa irigasyon sa agrikultura. Lahat po ginagawa natin yan. Meron din po tayong tinatayo para yung kuryente, hindi na tayo magkulang. Dito lamang, sa nakaraang 1 taon, nabuo na po natin yung tinatawag na one grid. Ibig sabihin, ang buong Pilipinas ngayon, kung may lahat ng kuryente ay dumadaan sa isang grid lamang. Dati, putol yan sa Mindanao, putol yan sa Negros, putol yan sa Luzon. Ngayon, binuo na po natin. Bakit mahalaga yun? Dahil kung minsan, ang isang lugar ay meron sila extra na power, na kuryente. Doon naman sa kabila ay kulang naman. Ngunit, hindi natin dati mailipat doon sa kulang dahil walang koneksyon. Ngayon, may koneksyon na yon at makikita natin, nagiging mas maganda ang sitwasyon natin sa kuryente. Ilan lang po ito sa pagtulong naman. Alam natin na sa nakaraang taon ay inamaan po tayo ng napakabigat na El Nino. Halos 9 na buwan ay hindi umulan. Kaya naman, ang ating kawawa naman ng ating mga magsasaka
at nagkagulo talaga ang ating supply ng ating mga pagkain. Ngayon ay makikita natin, marami na po tayong pwede gawin. Handa na po tayo kahit mangyari po ulit yun, ay nakahanda na rin po tayo dahil tinignan po natin ang pagkukulang namin noong nakaraang El Nino. At ngayon, kahit dumating pa man yan, ay makakasiguro tayo na tayo ang magiging maayos. Meron po tayong water supply, meron po tayong kuryente. At itong taon na ito, lahat ng mga lugar na hanggang ngayon ay hindi makabitan ng internet, makakabitan na. At aking layunin na bago ako umalis sa aking opisina, bawat Pilipino ay may internet na kahit saan man sila, sa taas ng bundok, sa isla na malayo, meron po sila. Dahil kailangan na po natin yan. Iilan lang po yan sa ating ginagawa. At tayo naman, maganda naman at marami tayong kasama na nais tumulong. Hindi po naman natin kayang gawin ito na mag-isa. Kung hindi tayo tinulungan ng taong bayan, hindi po natin magagawa yan. Kung hindi tayo tinulungan ng ating mga local government, hindi po natin magagawa yan. Hindi po tayo tinulungan ng ating mga congressman, hindi natin magagawa yan. At ang isang mahalaga, kung hindi tayo tinulungan ng ating mga kaibigang senador na nagmamahal sa Pilipinas, hindi po natin magagawa yan. Kaya po, inaalala natin, kailangan ipagpatuloy natin lahat po ito. Hindi ito dapat matapos. Kahit wala na po ako rito, kailangan ipagpatuloy pa rin natin yan. Dahil ito ay simula lamang. Simula lamang ito sa pagpaganda at pagpalawig ng ating minamahal na Pilipinas. Ngayon, tinitignan, iba na po ang tingin sa atin ng buong mundo. Iba na po ang tingin sa Pilipinas. Tayo po ay tinitignan, kinahahangaan at sinasabi, paano ninyo ginawa yan? Madali lang pong sagutin yan. Ang kulang sa inyo, wala kayong mga manggagawa na Pinoy. Ako meron. Yun ang lamang ko sa inyo. Magaling ang aming mga manggagawa. Magaling ang Pinoy. Kaya naman po, mahalaga. Kung minsan sinasabi yung midterm election, wala naman nagbabago dyan. Ngunit, isipin po ninyo, kaya mahalaga itong eleksyon na ito. Dahil lahat itong sinimulan natin ay napakalaking bagay at hindi magagawa yan ng madalian. Kaya kailangan maipagpatuloy natin. Alam naman po natin, lalo na kami na nasa serbisyo publiko, alam naman po natin na lahat ng aming ginagawa ay hindi na po para sa amin. Yung iba rito, hindi na namin makikita. Para sa ating mga anak ito. Para sa ating mga apo ito. Para sa mga Pilipinong susunod sa atin. Kaya po natin ginagawa ito. Kaya't kailangan na ipagpatuloy. Kaya po, hinaharap ko po sa inyo ang ating mga kandidatong para sa senador na tutulong sa atin na ipagpatuloy ang ating sinimulaan, ipagpatuloy ang pag-uunlad ng ating bansa, na ipagpatuloy ang lahat ng magagandang gawain para bigyan ng mas magandang buhay ang bawat Pilipino. Sino-sino ba? Sino-sino ba itong ating mga kandidato? Ako naman, malakas ang loob ko, sabi, mga bigatin ito. Hindi, kilala ninyo lahat ito. At nakita naman ninyong record nila, narinig nyo na po, nagsalita kung ano yung kanilang nagawa na. Narinig nyo naman po ang kanilang ninanais na gawin kapag sila ay umupo bilang senador. At nakikita naman natin sa kanilang lahat na sila ay tapat sa kanilang pagmamahal sa Pilipino. Sila ay tapat sa sakripisyong nais nilang ihandog sa serbisyo publiko para sa Pilipino. Ito po ang ating mga kandidato. Ay, papakilala ko sa inyo ng konti. Alam niyo po, unang-una, ay ilan po sa kanila, karamihan na po sa kanila, ay naging senador na.
Kaya wala na pong OJT ito. Tuloy-tuloy sa trabaho itong mga ito. Andyan po si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, Senator Soto. Aba, may dala kang pala. Senator Tolentino. Ayan, andyan yung mga fans mo. Senator Tolentino at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi lamang pangkaraniwan na senador. Naging Senate President yan ng matagal. At kayang-kaya ko, may karapatan akong sabihin na si Senator Soto ay napakagaling sa kanyang trabaho bilang Senate President. Dahil nung ako'y senador, siya po ang aming Senate President at nakita ko po ang kanyang napakagandang pagpatakbo ng aming Senado. Kalahati naman sa ating slate ay dumaan po sa mababang kapuluan sa House of Representatives. Naging congressman po. Nandiyan Congressman Abalos, yung aking seatmate po sa Kongreso. Si Senator, Congressman Binay, ikaw kasi tinitignan ko. Congressman Binay, na seatmate ko po nung kami nasa Kongreso. Si Congressman Abalos, dumaan din po sa mababang kapulungan. Congressman Cayetano po. Si Congressman Pia Cayetano po, na dumaan po din sa Kongreso yan. Alam naman ninyo, yung idol natin, si Congressman Pacquiao, Senator Pacquiao. Pero congressman din po yan sa nagsimula. Congressman Tulfo. At wala na po rito yung masasabi mong bagito po sa pagsusulat ng batas. Alam na po nila ang trabaho po nila. At apat naman po sa ating slate ay nagsilbi bilang cabinet level official. Unahin po natin, unang-una po, noong ako po ay bagong upo, kaka-out of office ko lang po. Bago akong upo, sabi namin, sino natin nalalagay sa DLG, local government. Dahil kailangan yung lalagay natin ay malalim ang pag-uunawa sa mga issue, sa mga patakbo ng ating local government. At kailangan yung taong yan ay makahanap ng paraan upang pagsamahin, i-coordinate ang national government at saka local government. Ay, meron naman po tayong kilala na magaling. Kaya naisip ko po, yung dating mayor po ng Mandaluyong. Ito po, si Mayor Benher Abalos na naging Secretary Benher Abalos ng DLG. Susunod po. Yan po, ganun din po. Nung ako ay bagong upo, ay sabi, DSWD naman. Ito, para tumulong sa taong bayan pag nangangailangan. Pag may bagyo, kailangan sila ang nagdi-distribute ng 4Ps, ilang mga benepisyo para sa mahirap, para sa matatanda, para sa mga may sakit. Naisip ko, sino ba ang kilala ko na ang kanyang kasaysayan sa buong buhay niya ay walang ginawa kundi magserbisyo sa publiko. Hindi po sa mga mayayaman, hindi po sa mga sikat, kung hindi doon sa mga maliliit, doon po sa walang boses, doon po sa mga nangangailangan. Kaya po, ang naging DSWD Secretary po ay si Secretary Erwin Tulfo. Oh, you're here. Isa pa po na naging cabinet level na opisyal, si Senator Tolentino. Siya po ay naging chairman ng MMDA. Siya po ang naging chairman ng MMDA. Ano ba yung MMDA? Metro Manila Development Authority. Ngunit, noong siya ang chairman ng MMDA, hanggat kaya ng kanyang ahensya, ay siya'y tumutulong kahit na lumalabas na kuminsan sa Metro Manila.
Basta't meron siyang nakikitang problema na kayang tulungan, nakikita niyo po si Senator Chairman Tolentino ng MMDA. Siya po, masasabi ko, isa po, baka ang karamihan ng tao hindi alam po ito. Kami po ay, dahil po yung mother ko, tiga Leyte po, kaya nung dumaan yung Yolanda, pumunta po kami kaagad doon. At nag-aantay kami, magmamakaawa kami na sana tulungan ang ating mga naging biktima. Alam niyo po, makakagulat, ang unang dumating na may dating na tulong ay ang MMDA na ang una kong nakita ay ang Chairman Francis Tolentino na unang nagdating. Yan po ang ating kandidato para sa Senado. Ang isa pa po, doon din sa Yolanda rin po, ang isa sa ating kandidato ngayon na naging senador ay ginawa na Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery para po sa Bagyong Yolanda. Siya po ay namamahala para sa pagpatayo ng bahay, para paglagay ng mga water system, para maglagay ng kalsada, para makapaghanap buhay ulit ang mga waray na tinamaan ng malakas na bagyo. Yan po ay si Senator Ping Lacson. Siya po ang Senator Ping Lacson, hindi lang po yan ang hinawakan niya ngayon siya. Mas mabigat pa. Alam niyo naman, si Senator Ping Lacson naging hepe ng PNP sa buong Pilipinas. Isipin niyo po, ilan libo yun na pulis na kailangan niyang hawakan, kailangan i-organize, kailangan niyang ayusin ang patakbo. At yan po, napakahirap at masalimuot na trabaho po yan. Ngunit, hindi lang niya pinasok yung trabahong yan. Ngunit, may pagmamalaki niya. Hindi nagmamalaki yan. Ako na magmamalaki para sa kanya. May pagmamalaki niya na nung panahon niya bilang hepe ng PNP, yun ang panahon, ang pinakamataas na approval rating ng PNP sa buong kasaysayan ng PNP hanggang po ngayon. Nakita naman ninyo, meron, kung titignan po yung mga CV, napakabigat po, marami pong performance ang kanilang ginawa. Dahil nga, ilan po naman sa kanila ay naging gobernador. Ang naging gobernador, alam nyo po, siguro alam naman ninyo kung sino mga naging gobernador dito sa grupo namin. O, sino dito ang naging gobernador ng lalawigan ng Pampanga? Pambihira naman, idol natin lahat yan, kilala natin lahat yan. Governor Lito Lapid ng Pampanga po. Isa pang gobernador na ina-idol natin. Sino ngayon? Ang naging governor ng lalawigan ng Cavite na dito, na nakaupo sa harap ninyo. Pambira, hindi alam na. Ikaw kasi hindi ka mayabang Dapat pinagmamayabang mo yan Governor ng lalawigan ng Cavite, Governor Bong Revilla. Meron din tayo, hindi lamang gobernador. Meron tayong mga naging mayor na malalaking lungsod. Andyan po. Ititignan po natin ang nabanggit ko na po sa lungsod ng Mandaluyong. Nung siya po ay naging mayor, marami pong kumikilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi po yung mga international organization ay kinikilala ang trabaho, ang mga inisyatibo na dala po ng ating mayor ng Mandaluyong noon. Yan po ang mayor ng Mandaluyong, Mayor Benhur Abalos po. Kinikilala po na magaling na leader at magaling na public servant. At isa pa to, ito baka karamihan hindi alam ito Ang isa pa sa ating mga kasamahan
ay naging mayor naman ng lungsod ng Tagaytay. Alam niyo ba kung sino yun? O, alam nila. Tol, at si Mayor Francis Tolentino, naging mayor po ng Tagaytay. Ito siguro mas madali ito para sa inyo. Ano ang lungsod sa buong Pilipinas, ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Alam niyo ba? Tama, Makati. Sabi, kuminsan ako, governor ako dati. Sinasabi ko, maganda siguro maging mayor ng Makati, ang yaman-yaman ng Makati. Madali ang trabaho. Ngunit, nakikita ko na iba, naging mayor natin doon, ay iba ang kanyang approach. Yan po ang ating Mayor of Makati City, Mayor Abby Binay. At alam niyo po, dahil matagal ko na pong kaibigan, alam ko na po yung kanyang gawain. So, totoo nga, pagka nasa Makati, limpak-limpak ang salapi ng city government. Anong ginawa na ron? Hindi niya po winaldas yung kanyang nakapahirapang inipon na pondo. Ang ginawa po niya sa kanyang malaking pondo ay namigay po ng benepisyo. Libre po lahat para sa matatanda, para sa may sakit, para sa mga kabataan, para sa education. Lahat po ay binigay na po ng Makati City dahil sa kagandahan ng kalooban ng kanilang Mayor Abby Binay. At hindi lang po, siyempre, ang Pilipinas, lagi natin binibigyan ng halaga ang ating mga kababaihan. At dito rin, sa ating mga grupo na ito, ay nandyan din po ang ating mga matitibay na mga kababaihan na pagka sila ay nasa Senado, maaasahan po ninyo sila ay magbibigay ng matindi at malakas na boses para sa kababaihan at sila ay magtatanggol sa karapatan ng ating mga kababaihan. Kaya magiging pantay po ang tingin ng ating pamahalaan sa lahat ng ating mga kababayan. Para naman hindi masasabi na inuuna natin yung mga lalaki. Hindi naman dapat tama yun. Kaya naman nandyan sila. At sila ay magtatanggol po para sa karapatan ng kababaihan. Marami rin po, 4 din po dito ay abogado. Dahil batas ang kanilang sinusulat. Andiyan po, may Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano, Attorney Tolentino. Mauhusay po na abogado yan. Alam niyo po, yung 4 po na yan, kung yan ang pinili nila, pumasok sila, mag-private practice na lang sila, nagpayaman na lang sila. Ngunit, hindi yan ang kanilang pinili. Ang pinili nila ay hindi na maghabol ng pera, hindi na maghabol ng yaman, kung hindi magbigay ng sakripisyo para tulungan ang taong bayan. At sa tinatawag na geographical representation naman, nakakalat din po ang pinanggalingan ng ating mga kandidato. Ay 2 sa nakaupo rito po sa harap ninyo, 2 po sa kanila, ay galing sa Mindanao. Alam na ninyo, ang ating champion Manny Pacquiao ay tiga Bukidnon, tiga Sarangani at Jensan. Kaya't mabibigyan niya ng halaga ang lahat ng mga issue doon sa mga lugar na yon. Si Erwin Tulfo din ay laking Mindanao. Siya ay lumaki sa Davao Oriental at saka sa Sulu, kung saan nadestino ang kanyang ama na naging bayani ng Pilipino. Baka alam niyo po, pag tinatanong ko po ito, karamihan hindi po alam. Meron pong Senator Soto bago po nung ito nandito kasama natin si Senator Tito Soto.
Meron pong Senator Vicente Soto noon. Siya naman ay nanggaling sa Cebu. Kaya makikita niyo po, lahat po ng kandidato natin, nalalaman po nila. Lahat po ng pangangailangan ng ating mga kababayan, nalalaman po nila ang sitwasyon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kaya't bagay na po sila ang mamuno, sila ang pumasok sa Senado upang mabigyan nila, matutugan nila, mabigyan nila ng pansin, ng solusyon ang mga problemang nalalaman nila na nangyayari sa buong bansa. Dahil po, yan ang layunin. Sa palagay ko naman ay maliwanag na yan ang layunin ng alyansa. Ang layunin lang po namin ay hindi po manggulo. Ang layunin po namin ay ayusin ang mga problema. Hindi lamang yung malalaking problema na hinaharap ng buong bansa, kundi pati ang maliliit na problema na hinaharap ng bawat mamamayang Pilipino sa kanilang buhay na pang-araw-araw. Yan po ay mahalaga. Kaya po, makikita naman po ninyo na meron silang puso na Pilipino. Meron silang puso na maging matulungin. Meron silang puso para magsakripisyo para sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya po, sa aking palagay, kung tayo ay titiyakin po natin ang ating kinabukasan, kung ninanais po natin na may patuloy ang lahat ng ating nasimulan sa nakaraang dalawang taon at kalahati, ito po ang ating dapat ihalal, ang ating mga kandidato sa Senado. Mabuhay ang alyansa!